Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas. Praise God. Biyernes na. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Biyernes na ngayon. Hallelujah. Nakaraos sa 4 na araw na pagtatrabaho. Ngayon ay Biyernes. Thank you, Jesus. At nakaraos sa araw ng Wibes. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. It's Friday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Jesus, sa iyong pagiging Diyos. Hallelujah. God is good. It's Friday morning. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Friday morning is here. God is good all the time. Friday morning. Hallelujah. Friday morning. God is good all the time, and all the time God is good. Salamat sa mabuting pangangatawan, Panginoong Jesus. Salamat po. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nararapat kilalanin at itaas. Oh, hallelujah, Jesus. You are so good to us, Father God. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Yan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Ang aking belt ay hindi ko na inayos. Thank you, Jesus, sa panibagong umaga. Ngayon ay Biyernes ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Team Jesus, School of Faith, Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, fresh from the bed. Salamat sa Diyos. At nasuot ko pa rin ang aking damit. Ang damit na ito ay 8 years ago. Praise God. Nasuot ko pa rin siya. Salamat sa Diyos sa mabuting pangangatawan. Ayan, itinago ko lang ang aking mga damit. At ito ay muli ko na namang nasuot. Thank you, Jesus. So, ayan, hindi ko na kailangang bumili ng mga kung ano-ano pa ang mga damit. So, ito ay 8 years ago. Glory to God. At nasusuot ko pa rin ang mga damit ko 8 years ago. Hallelujah. Ang
ang ano lang yan mga ka-Team Jesus ay warm water sa pagising. 2 glasses of warm water sa pagising nang sa Ginoon ay maging malusog ang ating pangangatawan. Hallelujah. God is good all the time. So, anong size ito? Size 8 pa rin ako. Salamat sa Diyos. Hallelujah. God is good all the time. Ayan, so welcome dito sa ating live at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Mahaba ng book ni Tita Bits. Oh. Purihin natin ang Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, ibibigay namin sa inyo ang lahat. Hallelujah, sapagkat ikaw ay nararapat at walang iba, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay nararapat na kilalanin sa buong sanlibutan. Oh, hallelujah.
God is good all the time and all the time. God is good. Maraming salamat po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Biyernes ng umaga dito sa Houston, Texas. Oh, hallelujah. Salamat po sa maayos na pagtulog. Salamat po sa maayos na pangangatawan, sa ligtas sa anumang kapahamakan. Ang aming mga pamilya, salamat Panginoong Kristo, salamat Banal na Espiritu sa iyong paggabay sa bawat isa sa aming mga pamilya. Naligtas kami sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah, hallelujah. We praise you, we adore you. Kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Kristo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan, maging sa aming mga sarili, maging sa aming kapwa. Ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa aming mga sinasalita, sa aming mga ikinikilos, maging sa aming mga isipan, maging sa aming mga nararamdaman, Panginoon. Forgive us, O Lord. Forgive us, O Father God, in the name of Jesus. At gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa araw na ito. O hallelujah. Yes, Lord. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong naninira sa amin, sa mga taong nanilibak namin sa amin, sa mga pamilya naming nananakit sa amin, sa mga pamilya naming nag-persecute sa amin, lalo na sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Katagpuin mo po sila, Lord, at tulungan mo sila, Panginoon, na maintindihan nila. Katagpuin mo sila at maintindihan nila ang iyong libreng kaligtasan, ang pagmamahal ng Diyos Ama. O hallelujah. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, 2 o 3 na magkatipon-tipon sa pangalan mo, Panginoong Kristo, nandito ka. Naniniwala kami na the King is in the room. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.
sa espiritu at sa katotohanan. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin, maunawaan namin ang mensahe nais mong iparating. At ito ay aming magagamit habang kami ay patuloy na sumusunod sa kalooban mo, Diyos Ama. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po, Panginoong Kristo, ang iyong lingkod sa krus mo upang hindi po ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa na walang hanggan, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa mga taong naniniwala sa kanya. Oh, hallelujah! Hallelujah! Bigyan mo kami ng strong internet connection ng bawat isang nandito, Panginoon, upang mairaos namin po ng maayos, marinig namin ang mensaheng nais mong iparating, at ito ay aming itanim sa aming mga isipan, sa aming mga puso, upang sa ganon ay hindi ito nakawin ng demonyo, at ito ay aming maging sandata upang labanan ang aming mga kaaway. O hallelujah! Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Ayan, mga kating Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya tayo dapat ay magkaroon ng pusong puno ng pasasalamat. Ayan. So, huwag nating kalimutan ang magpapaganda dahil tayo ay mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan tayo ay palaging fresh, palaging mabango, palaging kung wala kayong huwag kayong bumili ng mga artificial deodorant sapagkat ito ay nagkukos ng breast cancer para sa mga babae. Kaya mga babae, gawin lang natin ay kung mayroon kayong kalamansi dyan, so, ang kalamansi ay hiwain nyo isang part lang ng kalamansi. Okay na yan. Kalahati lang. Ang kalahati naman ay bukas. Oh. Kung mayroon kayong lime dyan, kung mayroon kayong lemon dyan, ang isang lemon sa akin, mga katim Jesus, ay hinihiwa ko yan. 2 linggo kung deodorant ay yung lemon na yon, mga katim. Ang isang lemon ay 2 linggong deodorant na yan sa akin. So, hiwain ko ng 7 times itong kalahating lemon. So, nilalagay ko siya sa yung ice maker. Diba, may mga cubes yung mga ganyan, ice maker. So, nilalagay ko bawat isang ganyan. 2 linggo ko na yung isang lemon na yan. 2 linggo ko na yan. Kasi kaunti lang naman kailangan mo dyan. Dito, ilagay sa underarm para sa ganoon ang underarm ay hindi mangamoy. Natural man yan na may amoy ang ating underarm. Kaya lagyan ng lemon. Yan. At maputi pa ang ating underarm. Hindi kagaya doon sa mga artificial na mga deodorant na secret daw. Secret saka itom sa ating mga underarm. Kaya gumamit tayo ng natural na paraan. Okay? So, lemon o kaya kalamansi, ayan. So, ang aking isang lemon na 55 cents isa, 2 linggo ko na yung ginagamit. Isang hiwa lang na maliit. Dito, kabila at sa kabila. Ayos na. Ganun lang, para maalagaan natin ang ating katawan at ang mga anak ng Diyos ay mababango. Walang masamang amoy. Bakit? Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya alagaan natin ang ating mga katawan. Huwag tayong maging tamad. Kaya sa umaga, sa gabi, mag-brush teeth bago pa mag-floss, bago pa matulog, bago pa mag-brush teeth talaga yan. Maglinis ng mukha, mag-wash up. Okay? Sa umaga naman, ganun din, uminom ng mainit, maligamgam na tubig. Para sa ganoon, 2 baso, mapalinis mga katim Jesus. Mapalinis mga katim Jesus ang ating internal body sa warm water na yan. At maayos, ang ating pakiramdam, mailabas natin ng maayos ang ating dumi. Kaya alagaan ang ating pangangatawan, ang ating katawan para hindi tayo magkasakit.
at magamit tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. God is good all the time. So, yan ang gawin natin mga ka-Team Jesus. Be natural. Natural lang, Kaya yung inyong para sa underarm dyan, gawin yung natural para hindi parang alkitrad yung inyong mga underarm at nahihiya kayo dyan na magtaas ng kamay, taas ng kamay, taas. Kasi ang underarm ay itim na itim, no? Hallelujah. So, ayan mga ka-Team Jesus, alagaan, paano natin maipakita na tayo na mahal natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alagaan ang ating katawan at maglaan ng oras para sa sarili. Hindi pwedeng puro na lang tayo pagsisilbi sa pamilya, puro na lang tayo pagsisilbi sa iba, puro na lang pagsisilbi sa ministry. Kaya nga mayroong pahinga. So, dapat may oras tayo para sa ating sarili. No? Naintindihan natin yon mga ka-Team Jesus. Kaya yan, natural lamang na pampalinis ang ating gagamitin para walang mga side effects at mabuhay tayo ng matagal as the Holy Spirit leads and God's will be done. Kung ito ay bibigyan niya tayo ng mahaba pang buhay upang sa ganoon ay magamit pa niya tayo mga ka-Team Jesus. At nakita ko naman doon sa Facebook na ni Sister Lisa at ni Brother Sandy na sila ay mayroon ng t-shirt, couple t-shirt. Hallelujah. Maganda yun. May pangalan sa likod. Ang sa amin din siya ron. Magkano yung sa amin siya ron? At ipadala ko yun siya ron ngayong 15 o this weekend. So, sino yung mga early birds at saka perfect attendance natin dyan siya ron sa buwan ng June. So, mayroong yung nakabudget na 5,000 pesos. Kaya ipadala ko naman yan ngayong 15, the Lord willing. Okay, so, no, ang ganda. Asa na ang iba niyong mga t-shirt? Bakit wala? Wala pa. Nakita, hindi ko nakita. I-post na ninyo yung mga t-shirt ninyo dyan na mayroong Team Jesus. Okay, so dito tayo. Maganda yata, Sharon, kung wala na yung parang mayroong square siya. Yung bilog na lang sana siya. Bilog. Yung bilog na, tapos malaking pagkabilog. Ano? Yung bilog ng Team Jesus t-shirt. At paalala rin siya, ang nireveal sa akin ng Holy Spirit, kung ang buwan na yan, Sharon, ay 5 sa ating Bible study, i-announce natin kung saan tayo dapat magpahinga. So, pag 5 linggo, ang Bible study natin, ang isang araw, ang isang Sabado dyan, Sharon, ay pahinga. Kailangan 4 na linggo lang ang ating Bible study. Pag 5 linggo, ang isang linggo dyan ay pahinga. Okay? Pahinga ang isang linggo dyan, mga ka-Team Jesus. Sa ating weekly Bible study. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so kahapon mga ka-Team Jesus, at saan na ba tayo mga ka-Team Jesus? 7, 8, 7, 9. Dito tayo sa 7, 8. 7, 9. Sa 7, 10, 25. So, kahapon ay, ito ay tungkol kay Kristo, ang ating punong pari. So, siya ang ating punong pari, pinaalala sa atin ng mga ka-Team Jesus, na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating punong pari. No? At alam na natin na alam niya ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagsubok sa buhay. Kaya mga ka-Team Jesus, lumapit lang tayo sa Kanya anytime. Kaya nga, pray without ceasing. Pray without ceasing. Nang sa ganoon ay ating makamtan ang kakapatawaran ng ating Panginoong Jesucristo sa mga sitwasyon natin. Kasi siya mismo ang nakakaunawa sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan, sa ating mga nagawa. Kahit tayo ay mga Kristiyano na may mga pagkakataon pa rin na tayo ay natutukso
Kaya balik lang tayo doon sa trono ng kanyang kaawaan. Patawarin mo ako, Panginoong Hesukristo. Ganon lang yun mga ka-Team Jesus. Patawarin mo ako at tulungan mo ako, Banal na Espiritu, na hindi ko na maulit ang kasalanan na ito. So, kailangan magkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa ating mga sarili upang sa ganoon ay walang puwang ang kasalanan sa mga puso natin. Walang puwang. Natural yan mga ka-Team Jesus. Tayo ay nasa proseso pa sa makatawid. Hindi tayo perpekto. May mga pagkakataon na natokso tayo sa pamamagitan ng ating paningin. Sa paningin lang natin sa isang tao na yan, ang ating isipan ay gumagana na ng iba, no? O gumagawa na ng sariling niyang kwento. Gumagawa na ng sariling kwento ang ating isipan nung makita natin itong taong ito. Sino yan? Siya ba yung ganito, ganyan? Di ba? Ano man yan siya eh. Ganito, ganyan yan dati. Bakit? Oh. Gumagawa na ng sariling kwento ang ating isipan sa pamamagitan ng ating mata. Kung itolerate natin yan at kung hayaan natin yan na gumawa ng kwento ang isipan natin sa pamamagitan ng ibinibigay ng mata sa atin at yun ay mali. Oh. Kaya dapat mga ka-Team Jesus ay maging holy ang ating mga paningin. Kung nakakita ka na dyan ng mga ganyan at temptation yan sa'yo, i-rebuke mo kaagad yan in the name of Jesus. Okay? Para sa ganoon ay hindi, lalayas na yung demonyo sa'yo dahil ni-rebuke mo yon sa pangalan ni Hesukristo. So, dito tayo sa chapter 5, verses 11 to 14, verses 11 to 14, karugtong ito, chapter 6, verses 1 to 12. Chapter 6, verses 1 to 12. Okay. So, God willing, mamayang umaga, mamayang gabi dito sa amin, umaga dyan sa inyo, mga ka-Team Jesus, God willing, ay mga ka-Team Jesus, sandali lang mga ka-Team Jesus. Meron akong message. Importante to. Hindi makapasok yung aming administrator. Praying for healing. Praying for healing in Jesus Christ's name. Ayan. So, ano ko muna, ang aming administrator ay hindi makapasok. Masakit ang kanyang, nasa 70s na siya, masakit ang kanyang liig, ang balikat, magpahinga daw siya. No worries po. Take your time. Okay, so maaga akong pupunta pagkatapos ng ating Bible study. Okay, so dito tayo 6, chapter 1 hanggang 12. So, basahin na natin to mga ka-Team Jesus. Hebrew chapter 5 verses 11 to 14, chapter 6 verses 1 to 12. So ayan yan kasi ang karugtong ng kwento dito, yung kanyang pamagat na babala sa pagtalikod sa Diyos. Hala, ito ay mga warning sa atin sa mga backsliders, sa mga nag-falling away. Babala, mga ka-Team Jesus. So, dito tayo. Chapter 5, verses 11 to 14. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Dapat mga tagapagturo na sana kayo
dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ay ouch! Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. O mahina ang pangunawa ninyo. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Dito na tayo sa chapter 6 verse 1 na tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao na magpakailanman. Kalagayan ng tao magpakailanman. Dito tayo sa 3. Sa halip, kung loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalim na aralin upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapagnumbalik pa sa Diyos. Hindi na siya mapagsisisi. Hindi na tayo makabalik, mga ka-Team Jesus. Yan. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa cross at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, tayo ay nasa 7, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. Mga minamahal, dito tayo sa 9. Kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. 11. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad. Huwag tayong maging tamad. Sa halip, tularan nyo ang mga tao na tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos
sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Hallelujah. Salamat Lord Jesus sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. Holy Spirit, take over at mangusap po kayo. In Jesus' name, Amen. And yan, mga ka-Team Jesus. Sino ngayon ang nare-rebuke dito sa salita ng Diyos? Dahil tayo, nasa ano na tayo, no? Nasa 6 na buwan, pang 7 buwan na tayo sa Team Jesus School of Faith, na kung saan tinuruan tayo ng banal na espiritu upang tayo rin ay tatayo at magturo sa mabuting balita. Subalit ang iba ay hindi pa handa. O anong sabi dito? Anong sabi dito sa salita ng Diyos dito sa verse 11, chapter 5, verse 11? Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Rebuke is real tayo ngayon. So, mahina ang pangunawa ninyo. O, sino ngayon ang mahina ang pangunawa? Hindi, wala namang mahina ang pangunawa, mga ka-Team Jesus, kung hinihiling natin sa banal na espiritu ang kanyang gabay. Sabi nga doon sa ang ating, mayroon tayong 24/7 on-call service. 24/7 on-call service. Ito ay nasa Jeremiah 33:3. Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things you know nothing about. So, tumawag ka sa akin, call unto me, at ako'y sasagot sa iyo at ipakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa alam ever since, o ganyan, no? So, mayroon tayong on-call service 24/7 yan. Kung hindi natin alam ang ating mga gagawin, kaya nga, pray without ceasing, Lord Jesus, tulungan mo po ako. Anong gagawin ko dito, Lord? Lord Jesus, ano pong gagawin? Ganyan yun, mga ka-Team Jesus. Mayroon tayong 24/7 on-call service. Sa makatuwid, anong sabi dito? Mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. So, paano tayo magagamit ng ating Panginoong Jesucristo kung hayaan natin na mahina ang ating pangunawa at hindi natin hiningi ang gabay ng banal na espiritu na, Holy Spirit, tulungan mo ako, maintindihan ko ang mensahe mo at ano ang gamit nito sa akin upang maging kagamit-gamit ang aking buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Ganun dapat ang purpose natin eh. Hindi yung, para sa ganoon ay makilala ako, para sa ganoon ay ganyan. Hindi. Sapagkat lahat tayo ay mga instrumento lang. Lahat tayo ay mga boses lang. Hindi tayo hindi tayo dapat ang makilala, kundi ang makilala ay si Panginoong Jesucristo sa ating mga ginagawa. So sabi niya dito, sa 12, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Matagal na kayong Kristiyano. Ilang taon na? 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo namumunga. Hanggang ngayon ay wala pa rin kayong nadala sa kaharian ng Diyos. Kaya ito yun kayo. para pa rin tayong mga bata, mga musmos, mga baby pa rin tayo na ang iniinom lamang ay ang gatas. Kagaya ba ng ginagawa natin dito ba? Na nakikinig kayo sa salita ng Diyos. So, kumakain tayo ng salita ng Diyos. Subalit, kung tayo ay mature sa ating pananampalataya, kapag tayo ay nire-rebuke ng banal na espiritu, kagaya dito, the Holy Spirit is rebuking us
kung sino man dyan, dahil di ba, nagba-Bible study tayo. Tapos mag-a-assign na naman. Ngayong Biyernes, ngayon, God willing, ay kami ni Tito Bryant. At sabi ni Tito Bryant, I'm not sure kung kaya ko ba. So, ang sabi ko, voice over lang po kayo. Tito Bryant, voice over lang kayo. Habang siya ay nagtitirapi, ay mag-voice over siya, mag-share siya sa kanyang mensahe tungkol sa Genesis 6, at ako yung nandoon na makikita ninyo. Dahil nandoon siya, mayroon siyang therapy area na kung saan maraming mga gadgets doon nakalagay, mga ganyan, no? So, nakalagay yung mga niya doon, mga machine. So, kasi yung mga oras na yan, 8:00, ay therapy time niya yan. Pagkatapos niyang kumain, therapy time niya yung 8:00. So, maaring hindi nyo siya makikita, depende kung anong leading ng Holy Spirit sa kanya. Pero maririnig natin si Tito Bryant para makapag-share siya sa Word of God, sa anuman ang kanyang ang revelation ng Holy Spirit sa kanya. So, ang sabi sa kanya, kung ano lang ang kaya mo, yun lang. Kasi hindi man natin siya mapilit, but God is good all the time, na ang Panginoon ay He is our great healer, no matter what. Kaya paniwalaan natin na siya ang ating tagapagpagaling. Okay, so dito nagba-Bible study tayo. Pagkatapos namin, next week na naman, no? Sharon, next week, sino ba yun? Kayo na naman, Team Jesus Butuan. Ngayon ay tayo ay nasa, pagdating ng 12 kami yun. Tapos 19, Team Jesus Butuan. 26, Team Jesus, ano ang 26? Team Jesus Leyte. Tapos, sa August, Team Jesus, August 9, di ba? Pahinga pala tayo dyan, Sharon, sa Augusto, Sharon. Pahinga tayo sa Augusto. Wala tayong Bible study. Sandali lang, tingnan natin. Pwede rin na ang ating pahinga ay nasa August 30. Para sa Ginoon, yan yung instead na tayo ay mag-Bible study, ang gawin natin, dito tayo mag-Bible quiz sa 30. So, ganun, apat na linggo lang. So, Augusto, July 19, 26, Augusto, August 9, 16, and 23. O, tama. No? Kami yung panghuli. Dito kami sa 23. The Lord willing. August 23. The Lord willing. Mga ka-Team Jesus. So, ngayon, ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin ngayon, marami pa sana siyang gustong i-reveal na mga mensahe na magpapalawak sa ating pananampalataya. Subalit, hindi na nila ma-reveal. Bakit? Yung Holy Spirit, sapagkat mahina. May naka-assign na ba ngayong 19 kung sino ang tatayo at sino ang magiging facilitator na kagaya ng ginagawa ba ni Tita Vits, na pinapaliwanag kagaya ng ginagawa ni Tita Jane, na kung sino man yung nag-exhortation ng word ay inaano niya, mas pinapaliwanag pa nila na ganyan, sumusuporta sila. Kaya ginawa ni Sis Jeanette, no? Ang ginawa ni Sis Leah, ang ginawa ni Sis Evelyn, na sila yung nag-facilitate. O ngayon, assignment na naman yon, mga ka-Team Jesus. Panibagong assignment na naman yun dahil kami yung panghuli dito. So pagkatapos niyan, balik naman tayo sa simula. Ang tanong, sino ngayon ang tatayo na maging facilitator, ang tatayo na hindi maghihiya? Ayoko tumayo muna, nahihiya ako. O, ayan. Yan, dito kayo ngayon, ang mga mahihina, ang mga hihina, dahil mahina ang pangunawa ninyo, para pa rin kayong mga bata, kahit na matagal kayong naging Kristiyano na. 1 taon, 2 taon, 3 taon, ilang taon.
Sino ngayon ang maka-assign dyan? Sino ngayon ang magiging host? Sino ngayon ang gustong magbukas ng kanilang mga bahay para sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi pa dito mga ka-Team Jesus, ang mga Kristiyano na alam na ang katotohanan tungkol sa libreng kaligtasan, tungkol sa John 3:16, tungkol sa pagbaptismo, tungkol sa mga kaalamang espiritual, subalit mas pinili pa nila na mag-backslide, na tumalikod sa Diyos at balikan ang kanilang dating buhay. Nakakatakot, Hindi na siya. Yan ay nasa chapter 6 verses 3. Sabi dito, sa part na yan. Sapagkat kung tatalikuran, dito pala sa chapter 6 verses 4 to 6. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalikan pa sa Diyos. Bakit? Kasi naliwanagan na kasi ang taong ito. Naliwanagan na kasi ang taong ito, mga ka-Team Jesus. Naliwanagan na tayo. Alam na natin ang katotohanan Pero kapag nag-backslide tayo at kapag kinalimutan natin ang Diyos at mas pinili natin ang mundo, may tendency, posible na hindi na tayo makabalik sa Diyos. Subalit, sabi ni Pablo, kahit gano'n naman, ang sinabi ng Holy Spirit sa kanya, pero ang sabi niya dito, kahit ganito, ayan ay nasa 9, kahit ganito ang sinabi namin, makakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Makatarungan, 10. Makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang mga pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa pinabanal ng Diyos. So kahit na nagkaganyan tayo, halimbawa, no, God forbid, kaya nga mga ka-Team Jesus, no turning back. Kahit anuman ang problema ang ating dinaranas, kahit kagaya kay Job, hindi naman niya tinakwil ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo o kay sa Diyos Ama, kahit ang kanyang asawa ay nagsabi na sa kanya, anong tawag nun? You curse your God and die. Isumpa mo yung Diyos mo at magpakamatay ka na. Yung sabi na ng asawa ni Job, dahil hindi na rin niya siguro natitiis ang hirap na nararanasan ni Job sa ganyong sitwasyon. Kaya mabuti pang magpakamatay siya, mabuti pang mamatay na siya para matapos na rin ang kanyang paghihirap, no? Pero hindi nawala ng pag-asa si Job. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya kay Kristo, kay Panginoong Diyos Ama. At sabi niya, ang Diyos, masaya lang ba tayo? Magpasalamat lang ba tayo kung ang natatanggap natin ay mga kabutihan? At kung tayo ay nakaranas ng mga paghihirap ng mga ganitong sitwasyon, ay talikuran na natin ang Diyos? Kaya kung tayo ay mga Kristiyano na, no turning back tayo mga ka-Team Jesus by the grace of God. Kaya nga sabi, lumapit lang tayo sa throne ng kaawaan ng Diyos. Mayroon tayong 24/7 on-call service. Tulungan mo ako, Panginoong Hesukristo. Anong gagawin ko sa sitwasyon kong ito? Kaya inaaliw tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng comfort. Binibigyan niya tayo ng kagalakan sa mga puso natin sa kabila ng anumang tinding hirap, anumang tinding pagsubok ang ating nararanasan.
nang sa ganoon ay hindi tayo tatalikod sa Kanya, hindi tayo matukso na talikuran ang ating pananampalataya sa Kanya. Kundi mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya, mas lalo pa nating isubsob ang ating mga espiritu sa presensya ng banal na espiritu, nang sa ganoon ay gumaan ang ating pakiramdam. He will going to comfort us because Jesus Christ is our comforter. Nandiyan ang Holy Spirit. The Holy Spirit is our helper. No turning back, mga ka-Team Jesus. Huwag nating piliin ang mundo kaysa sa pananampalataya natin kay Panginoong Hesukristo, at baka hindi na tayo makapagsisisi at mapanumbalik sa Diyos. At kapag hindi na tayo makapagsisisi sa ating mga kasalanan at hindi na tayo makapagpanumbalik sa ating Diyos, mga ka-Team Jesus, yan ang pinakahirap at yan ang sabihin natin pinaka nakakatakot na sitwasyon sa buhay natin kung hindi na tayo makabalik sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat impyerno ang pupuntahan natin. Ang buhay na walang hanggan sa impyerno. So kung kayo dyan, mga ka-Team Jesus, kung kayo dyan ay kinonvict na ng Holy Spirit, may burden kayo at tinatanggihan nyo pa rin, gumising kayo. Sapagkat tayo na nandito sa School of Faith, hindi tayo mga bata o kaya mga bagong Kristiyano na ang pinapakinggan lamang ay puro ang kabutihan ng Diyos, puro ang ganito, ang encouragement ng Diyos. Ay, salamat sa Diyos. Tayo ay mature na mga Kristiyano o kumakain na tayo ng matitigas na mga pagkain. Ang mga matitigas na pagkain, yun yung hard meat, yun yung mga rebuke na nandito sa salita ng Diyos upang tayo ay mas lalo pang mapatatag. Malalaman natin yan, mga ka-Team Jesus, kung itong mananampalataya na ito ay baby pa rin sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Dahil kapag mayroong mga rebuke na naririnig natin sa mga sermon, sa mensahe ng banal na espiritu, kapag may mga rebuke, ay masasabi na kagad, ouch! Ano ba yan? Ba't ka naman nang iinsulto? Ano ba yan? Ayoko na nga bumalik doon dahil nang iinsulto man yun ng ano ba yan? Ng personalidad na ganito, ganyan. Ayoko nang bumalik nun. Ang mga Kristiyanong, mga bata pa or baby Christians, hindi sila marunong tumanggap ng rebuke o pagtuturo upang mabago ang mga buhay nila. Gusto lang nilang makinig sa kabutihan, na ganito ang Diyos. Ganon yung mga ginagawa ng mga false prophets. Ayaw nila na masaktan ang kanilang mga tagapakinig, ang kanilang mga followers. Ayaw nilang saktan. Kaya kahit na mali ang ginagawa ng iyan, ay ganun pa rin, o ano pa rin, encouragement pa rin, at hindi sinasabi ang katotohanan. Kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, ayaw na turuan, ayaw na magpaturo, ayaw na ma-rebuke sa katotohanan. Yan ang mga baby Christians, matampuhin, madaling magtampo. O ngayon, sa tagal ng pagiging Kristiyano ninyo, kayo pa rin ba ay matampuhin pag may nagturo sa inyo na sis, ganito dapat sis, ayon sa salita ng Diyos sis, Brad, ayon sa salita ng Diyos Brad, ganito ganyan. Nagkagalit ka agad, nagtatampo ka agad. O anong akala mo sarili mo, perfect ka na? Anong akala ng kaya nga magturuan tayo bawat isa help each other, rebuke each other in love. Hindi yung magtatampo ka na at anong nangyari sa kanya yan, na nagtampo, ayaw nang mag-join kasi ano daw siya, nasaktan daw siya sa narinig niya sa ganito ganyan. Kung
Kung tayo ay ganyan, na matampuhin tayo, madali tayong magtampo at hindi tayo tumatanggap ng mga pagsubok sa buhay, hindi tumatanggap ng mga rebuke, ng mga pagtuturo, paano tayo gagamitin ng Diyos? Paano tayo tatatag? Paano tayo tatayo? Paano tayo maging manggagawa niya kung sensitibo tayo sa ating mga emosyon, sa halip na tanggapin natin yon positively at matuto tayo? Paano tayo matuto kung ayaw nating tanggapin ang pagtuturo? Ganoon, mananatili kang bata na ang edad mo ay 60 pero bata ka pa rin ang iyong pananampalataya kay Kristo. Ang mature na Kristiyano, kahit gaano kasakit yung rebuke na yan, ouch, rebuke is real. Pero yung rebuke na yan, yung pagtuturo na yan, ay tinanggap natin, yes Lord, Holy Spirit, ang sakit po. Kasi alam natin, ang salita ng Diyos, di ba, ay higit pa sa espadang matalim sa magkabila ang talim na tutusok dito sa mga puso natin, sa kailaliman na mga puso natin. Di ba yun ang sabi? Hebrew. Nalalantad ang lahat ng anumang meron tayo sa mga buhay natin dahil sa salita ng Diyos. So, ang mga tagapagturo, dapat yun, maging totoo. Kahit na mawalan niya ng followers, kahit mawalan niya ng mga supporters, mga sponsors, kung mali yung ginagawa ng mga sponsors na yan, ng mga supporters na yan, kailangan silang masabihan, kailangan maituro ang katotohanan. Ngayon, kung ayaw nilang makinig sa rebuke, ano magawa natin at magagalit na kaagad, sinabihan, inonsulto ba naman ako doon na ganyan. Ako ba nag-insulto sa inyo? Hindi naman ako ang nagsasalita. Ang banal na espiritu ang nagsasalita sa ating lahat. Hindi ko rin sinabi sa sarili ko na hindi ako mahina ang aking pangunawa. Hindi ko naman sinabi, hindi mahina ang aking pangunawa, magaling ako, matalino ako, hindi ko sinabi yun. Dahil tayo lahat may mga pagkakataon na mahina ang ating pangunawa. Mahina ang ang flow ng ating pag-unawa, lalo na kung ang ating interpretasyon ay sarili lamang natin at hindi sa Diyos. Hindi sa banal na espiritu ang ating interpretation. Kaya nga palagi tayong tumatawag, Panginoong Jesucristo, banal na espiritu, guide me, tulungan mo ako. Anong ibig sabihin ng mensahe mong ito? Diba? Ganon ang ginagawa natin. Humihingi tayo ng gabay sapagkat ang ating pag-unawa ay limitado. Subalit ang pag-unawa ng Diyos ay walang limit, unlimited. Ang karunungan at ang kagalingan ng Diyos ay unlimited. At kung ito ay ating hinihiling, ibibigay niya yun. At magugulat ka na lang na nagsasalita ka na wala ka namang script, wala ka namang ganito, wala ka namang ganyan, pero tuloy-tuloy kang nagsasalita sapagkat nandoon ang anointing ng banal na espiritu sa iyo dahil hiniling mo na ikaw ay i-anoint niya upang magamit mo ang iyong boses, ang iyong katawan, ang iyong buhay para sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa kabutihan, sa kagalingan ng katawan ni Kristo. Ayan o. Hindi nakakalimutan ng Diyos yung pagiging mabuti natin sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya, sa mga pinabanal. Sa mga pinabanal, hindi niya nakakalimutan. Kaya mas piliin natin ang pagiging mabuting tao, ang pagiging matulungin, ang pagiging magalang, ang pagiging mahinahon. Mas piliin natin yun kaysa sa opposite ng mga ugaling ito, sapagkat kung ito ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos, ito ay kaaya-aya sa paningin ng demonyo. Dalawa lang yun, mga ka-Team Jesus. Ang pagiging mahinahon o kaya ang pagiging agresibo. No?
Anong sabi doon dyan sa Proverbs? Sa mga kawikaan na pinakita ng Diyos sa akin kanina? Yung mahinahon na pagsagot ay nagbibigay, nagdudulot ng kapayapaan, pero yung ang pagsagot ay pabalang, yan, nagdudulot niya ng pag-apoy ng mga emosyon, galit ng tao. Kaya mas piliin natin na tayo, kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating asawa, sa ating bana, sa mga anak natin, ay mas piliin natin na tayo ay maging mahinahon. Soft voice, slow voice. Hindi yung parang palagi na lang galit, parang palagi na lang ewan ko! Galit ng ganyan pa ang kataang mukha. No? Kumain kayo dyan. May pagkain na dyan. Mga senyorito kayo, dami pang mga sasabihin. Mayroon pang mga sidekick. Mga side words, no? Sa halip na, yes, kumain na kayo dyan, o kain na tayo, mas mabuti piliin natin na kung pwedeng ang pamilya ay sabay-sabay na kakain sa isang hapagkainan. Huwag ninyong hayaan na ang inyong mga anak ay kumakain na dala-dala yung mga gadgets nila at iba pa. Pagdating sa pagkain, no? Dapat ay sabay-sabay ang pamilya. Nandyan ang tatay, ang nanay, nandyan ang mga anak, sabay-sabay kumain. Ganon ang ginagawa namin tuwing nung kami ay maliliit pa. Ang laki ng aming mesa. Nandoon sa magkabilang dulo si tatay at saka si nanay. No? Mga anak nandyan lahat. O, dito na kayo. Ayaw nagagalit yung tatay ko kapag hindi kami nakakain ng sabay-sabay nung kami mga bata pa. Sabay-sabay kakain. Ngayon, ang problema doon sa amin ay si Tita Vits ay ako lang ang nag-iisang left-handed. Ako lamang ang nag-iisang left-handed sa aming bahay, mga Ka-Team Jesus, sa aming pamilya. Left-handed ako eh. Pero ginagamit ko rin yung right. So, si Tita Lynn, yan si Tita Lynn, yung maliit pa ako, mga Ka-Team Jesus, siya yung nagtuturo sa akin ng pagsulat, paano magsulat, ganyan, no, yung ako'y nasa kindergarten, nasa grade 1, oh. Hindi niya ako hinahayaang umalis sa bahay, yung maglaro, kasi puro naman laro yung mga bata, di ba, sa isipan natin, yung nasa 6 years old pa tayo, 7 years old, puro laro yung gusto natin. Hindi niya ako pinalalabas ng bahay hanggat hindi ko matapos yung aking mga assignments at hanggat hindi ako makapag-practice ng pagsulat. Sulat dito o sa right. Right, o A, ganyan, B, C, ganyan, no? Pero yan, turuan mo yan, ganyan, no? Ngayon, pag wala na si Manding, gawin mo yan, ha? Opo, okay din, ganyan, no? Tinuturuan niya ako ni Manding, naalala ko yan, siyang aking tutor. No, ako'y nasa grade 1 pa, elementary. Ngayon, pag wala na si Manding, sa halip na right ang gagamitin ko, left ang aking ginagamit. Pag sabi niya, tapos na, yes, tapos na. So, pinakita ko yung aking mga papel. Ayan, nakasulat na nga, A, B, pero left ang ginamit ko nun. Hanggang sa ako'y lumaki, left-handed talaga ako. You know? So, ngayon, left-handed ako, kahit sa pagkain, left-handed talaga ako. Ngayon, pag problema na doon, pag kaming lahat kumakain, pag ako ay nakaupo na, kung nasa gitna ako, nahihirapan yung mga kapatid, ay, ano ba yung kamay mo? Nasisiko sila, nagkakasikuhan kami, kasi pareho siya, ako left, siya right. Di syempre, magkasikuhan yan. So, umiiyak ako, paano ba yan? Hindi ako makakain. Sabi ng nanay ko, dito ka sa aking tabi. Ayan, so kami ng nanay ko ang nagsisikuhan dahil magkatabi kami kasi nga ako ay left-handed. So, ganun yun mga Ka-Team Jesus, no?
So, ang pamilya ay dapat magkasama at dapat na maghinahon tayo, mga nanay, mga tatay, oh. Hindi yung palagi na lang lumalakas ang boses, sisingka. Oh, piliin natin. Ang sabi dito, hindi nakakalimutan ng Diyos. O yun ang sabi dito, o sa 6, o sabi niya, oh. Sabi niya dito, mga ka-Team Jesus, oh. Nasa verse 10. Nasa verse 10. Chapter. Yan naalala ko yan, si Tita Jolie ninyo, si Tita Jolie, dahil ako nga ay gusgusin at palagi na lang nasa labas ang aking mukha at naglaro. Hala mula umaga hanggang gabi. Uuwi lang yan. Kumain ka na! Kayo na! Oh, saka pa uuwi. Pagkatapos balik na naman ang laro. Ay, gusgusin talaga ako nung ako'y maliit pa. Si Tita Jolie yan ang aming tagapaglaba. Ang linis-linis maglaba. Kaya sinasabi ni Tita Jolie, umuwi ka, magpihis ka, maligo ka, kunin yung ang damit na yan. Dahil maglalaba ako. Oh, ganyan yan si Tita Jolie. Ang linis-linis niya maglaba. Ang mga kamay niyan ay talagang nagkasugat-sugat dahil sa paglilinis ng mga damit ko na gusgusin. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa aking mga kapatid na nandyan. Praise God. God bless them. So ngayon, dito ang sabi dito sa 10 mga ka-Team Jesus. Sa 10. Makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Makatarungan ang Diyos at wala naman nakatago sa Kanya at alam niya ang inyong mga ginagawa, mga ka-Team Jesus. Alam niya ang ating mga ginagawa, kaya ang aga-aga mo ay nagdisturbo ka na sa amin, ha? Diyan ka lang. Okay? So, hindi niya nakakalimutan yung mga mabubuting ginagawa natin, mga ka-Team Jesus. Lalo na sa ating pagmamahal sa Kanya at sa ating pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos, yung nasa body of Christ. Kaya anong sabi sa 12? Huwag kayong maging tamad. Sa halip, tularan nyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Oh, hallelujah. So, yung ating mga kabutihang ginawa natin sa ating kapwa, lalo na sa mga pinabanal, sa body of Christ, ay hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Iniipon niya yun. Lalo na kung hindi ang sarili natin ang ating itinataas, kundi si Panginoong Hesukristo ang itinataas natin, ibabalik yan ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Ibabalik yan ng Diyos sa atin. Yung mga tulong natin sa ating kapwa na hindi natin inaasahang sila rin ay tutulong sa iyo. Yung mga binigay nating kabutihan sa ating kapwa na hindi natin inaasahan na ibabalik nila yan sa atin. Ang Diyos ang magbabalik niyan sa atin, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Kaya patuloy tayong magsigasig. Patuloy tayong magsigasig sa presensya ng Diyos at huwag tayong maging tamad nang sa ganoon ay hindi tayo mawala sa presensya ng Diyos sapagkat ayaw ng Diyos ng mga tamad, mga ka-Team Jesus. Kaya nga ako, magkaroon tayo ng ano bang tawag nun? Check up. Magkaroon tayo ng check up. Ang check up sa mga Team Jesus members, alphabetical order ang gagawin ko. So isa-isa ay i-message ko kayo sa Messenger, maaring tawagan ko kayo, mag-usap tayo o i-message ko lang kayo kung ano ang available na araw, ano available na oras mo sa araw na ito, ganyan. Alphabetical order 'yon, no? Nang sa ganoon ay isa-isa namin malaman ni Tito Brian, isa-isa namin kayong makausap o kaya ma-message na ano na ang buhay Kristiyano mo ngayon. Kumusta ka na?
Ano ang mga pagsubok mo sa buhay? Ano na ngayon ang mga bunga? May bunga ka na ba? Paano mo ipinakita ang iyong pananampalataya kay Kristo? Naging tamad ka ba? Naging masigasig ka ba? So, kailangan nating magkaroon ng follow-up sa mga Team Jesus members. So, alphabetical ang gagawin ko. Yun ang conviction ng Holy Spirit sa akin. Kaya paglalaanan ko ng oras yan. Sa araw na ito, alphabetical order man. So, sino? Si Evelyn Ampo. Si Evelyn Amora Ampo, letter A. Sino ba yung alphabetical order? Sino yung mauna dyan? So, i-schedule natin yan. So, anong availability mo sa araw na ito? Ganito, ganyan. I-schedule ko dapat yan nang sa ganoon ay maintindihan namin ang sitwasyon ninyo, mapag-pray namin kayo. No? Upang sa ganoon ay mapanatili ang inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Ano mga sitwasyon ninyo? Ganito, ganyan, ipinagdana. Magdasal kami, magdasal kami, kasama si Tito Brian, ipagdasal namin kayo sa inyong mga prayer request, sa inyong mga sitwasyon. Nang sa ganoon, ay mas lalong mapatatag ang ating mga pananampalataya kay Kristo kasi bahagi yan ng ministry. No? At maraming salamat diyan sa ating mga Team Jesus chapters, servant leaders, na tumutulong sa pag-encourage, sa pag-follow up ng ating mga kasamahan sa Team Jesus. Tayo ay sinasanay ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Sinasanay tayo na tayuan ang ating pananampalataya at tayo ay maging tagapagturo. Ayan, no? Hindi tayo dapat manatiling mga bata sa ating pananampalataya kay Kristo. Kailangan tayong magpatatag, kailangan tayong magkaroon ng confidence. Hindi tayo binigyan ng takot, no, na magsalita, kundi ang ibinigay sa atin ay ang kapangyarihan na magsalita, ang pag-ibig at ang pagdisiplina sa sarili. Sa makatuwid, gamitin natin yun, mga ka-Team Jesus, para sa kapurihan ng Diyos Ama. So, wag kung nimi-message ko kayo, wag ninyong isipin, wag kayong mag-isip ng masama ba? No, masama, sexual, mga ganyan. Oy, naku, wag kayong mag-isip ng mga ganyan. Kung kayo lalaki at nimi-message ko kayo, ituring ninyo na ako ay inyong, kasi mga bata pa naman kayo dyan, ituring ninyo na ako ay inyong mama, tita, kapatid, ganun. Tita nyo ako. So, ang ating relasyon ay bilang anak namin kayo. Kami ang inyong mga spiritual parents. No, Team Jesus members, maliban na lang kina Tita Lynn, kina Tita Jolie, Tita Jane. No? So, maraming salamat sa Diyos sa mga buhay ninyo dyan, mga Team Jesus servant leaders sa About Chapter. Maraming salamat sa buhay ng ating overall moderator na si Sharon, dahil nandiyan siya at nandaan din kayo upang makatulong sa amin. Kasi kailangan nating masigasig tayo at hindi tayo magtamad-tamaran para sa mga para sa gawain ng Diyos. Kailangan tayong mas on fire tayo, onward soldiers, mga sundalo ng Diyos. Hallelujah. No? Hallelujah. So, hindi tayo magpakatamad, mga ka-Team Jesus. Kailangan gayahin natin itong mga manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo na masigasig. Kaya nga tayo, ang sundin natin, ang mga ipa-follow natin, yun yung mga pastors, yung mga Kristiyano na hanggang ngayon sa kanilang katandaan ay nanatili pa rin ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Huwag tayong basta na lang mag-follow dyan sa sino-sino pa yung mga pinagpa-follow ninyo dyan. Kaya nga, di ba, linisin na natin ang ating mga Facebook. Huwag na tayong maganyang mga content creators daw tayo. At kung content creators, kung ano-ano na lang mga ginagawa natin, let us make our Facebook holy and sanctified by the blood of Jesus. Para sa Diyos ang ating kapurihan, para sa Diyos ang ating mga ginagawa.
mga ka-Team Jesus. Kaya focus natin yan si Panginoong Jesucristo para sa iyo to, Lord. Kahit ako'y nahihirapan, kahit ako'y napapagod, kahit ako'y nasasaktan, kahit ako'y nare-rebuke, this is for you, Lord. Baguhin ko ang aking buhay para sa iyo, Panginoong Jesucristo, upang maging karapat-dapat ako sa iyong kaharian. Hallelujah, pagdating ng tamang panahon. Thank you, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Maraming salamat po sa iyong rebuke sa bawat isa. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo na hindi po kami matatakot, hindi po kami mahihiya na maging isang tagapagturo ng mabuting balita sapagkat nagdahil sa libreng kaligtasan na yan, kami rin ay nailigtas nang dahil sa isang tao na hindi natakot, hindi nahiya, na inilahad ang katotohanan, ang mabuting balita. Isa kami sa naging recipient, isa kami sa nakatanggap ng iyong pagpapala na sa pamamagitan ng libreng kaligtasan. Kaya Panginoong Hesus, gamitin mo ang aming mga buhay. Lord, we rebuke the spirit of fear, the spirit of nahihiya, no? Na ilabas mo, Panginoon Diyos, sa aming mga katawan ang mga espiritu na yan na hindi nanggagaling sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, we rebuke your spirit of fear, spirit of stage fright, spirit of shyness. In the name of Jesus, we rebuke you. We rebuke you. Hallelujah. Go back to hell right now in the name of Jesus. You are not welcome in my life, in my body. You are not welcome in the body of Christ, in the name of Jesus. Go back to hell. We get loose the spirit of strength, the spirit of courage, the spirit of boldness, the spirit of on fire for the services of the Lord, for the love of the Lord. Hallelujah. Natatayuan namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Nang sa ganoon ay marami pang mga kaluluwa ang aming madala sa kaharian mo, Panginoong Hesus, at hindi kami mahihiyang mag-invite ng aming mga kaibigan sa Bible study. Hallelujah! Nang sa ganun po ay makakilala sila, hindi kami mahihiyang mag-message sa aming mga kung sino pa man na aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, na ilahad ka namin sa sanlibutan, ipakilala ka namin sa sanlibutan, at hindi kami maging tamad, kundi maging masigasig kami, Panginoong Jesucristo, na sundin ang iyong kalooban, na tingnan ka, ikaw ang aming modelo, Panginoong Hesus, sa lahat ng bagay. O hallelujah. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu, upang sa ganoon, hindi po kami mag-backslide, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, kundi kami, Panginoong Jesucristo, ay magpapatuloy na tanggapin, na gawin, sundin ang aming mga takbuhin sa aming mga buhay habang hinihintay ka namin sa tamang panahon. Oh, hallelujah. Yes, Father God, we declare, Lord, that as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. I-lay hands mo yung iyong kamay sa iyong ulo, i-deklara mo kung ano man ang mga sakit na yung nararamdaman. Declare healing of the Lord Jesus Christ. Declare blessings upon blessings to your body right now, to your life, to your family. In the name of Jesus and by the blood of Jesus, I declare that I am blessed. I am prosperous. My family is blessed. My family is covered, secured by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. I am blessed. The Lord is pouring out His blessings, opening windows of doors from heaven for us, for His blessings sa anumang mga businesses na ibinigay ng Diyos sa amin, sa atin, sa pangalan ni Jesucristo. Siya ang magpupuno niyan. Siya ang magpapalago sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, maging sa aming mga trabaho. Pagpapalain mo po, Panginoong Diyos, ang aming mga trabaho. Let your fresh anointing be upon us. Renew our mind and our hearts for your purpose and your glory. Oh, hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Yay! Praise God!
sa kanyang kabutihan. Thank you, Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus, kailangang ideklara natin at paniwalaan natin na as for me and my house, we will serve the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, kayo ba ay napuno? Kaya kung kayo man ay na-rebuke, mga ka-Team Jesus, gawin lang natin. Humingi lang tayo sa Diyos ng kapatawaran at tulungan, hingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu nang sa ganoon, kung ano man yung mga ginagawa natin na hindi kaya-aya sa paningin ng Diyos, ito ay babaguhin niya at tayo ay maging living witness sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Kaya mas piliin natin ang fruit of the Spirit. Ang pagiging mapagmahal, maunawain, ang pagiging mahinahon, lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating asawa, sa ating mga anak, no? Nang sa ganun, mga ka-Team Jesus, ay makikita nila ang pagbabagong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. At maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.